Pananaw ng ilan tungkol sa fashion para lang sa mayayaman at sa mga mahilig magpaganda ito. Bagay na ikinasasama ng loob ng mga nasa industriya. Hindi naman daw kasi masamang pahalagahan ang aesthetics o pagpapaganda. Ang fashion daw, katulad rin ng ibang propesyon, kailangan pinag-iisipan, pinagbubuhusan ng sipag at tiyaga. At higit sa lahat, pinaglalaanan ng malawak na imahinasyon. Si Mariz Umali on assignment. You're supposed to wear fashion, not the other way around. Ang vlogger at modelong si Camille di maikakailang isang tunay na fashionista sa pamamagitan daw ng kanyang estilo at pananamit na ipapahiwatig niya ang kanyang mga nararamdaman. Minsa'y sumisigaw sa mga pinipiling prints o kaya'y sweet at charming ang kanyang outfit. Sa kanyang mga kasuotan, angat ang kanyang ganda at pagiging malikhain. Ang fashion kakabit na nga ng araw-araw na buhay ni Camille. At sa pamamagitan daw ng kanyang vlog, layon niyang magbigay inspirasyon sa mga anyay closet fashionista. Number one is that you have to, not just because it's trendy, you have to wear it. You really study it, you really try to broaden your horizon, you really try to gain as much knowledge about fashion as much as you can. Sa mundo ng fashion, isa sa mga inaabangan ang taunang Philippine Fashion Week na lalo pang pinatingkad ngayong taon ng mga dumalong international celebrity. Sa linggong ito, bida ang mga damit na kadalas ay nagsisilbi rin daw kalasag sa ating mga problema. It's not about not being true to yourself, but it's also about na parang wala ka nang, alam mo yun yung parang wala ka nang baon, mukha ka pang walang baon. So mas maganda na parang wala kang baon, pero mukhang may baon ka. We need to find ways rather than making excuses. Ang pagpapahalaga sa kasuotan may malalim na ugat sa ating kasaysayan. Ang fashion kasi ng mga katutubong Pilipino noon may sinusundang ranggo. Ang baro ng mga kalalakihan, hula kung ikay pinuno. Itim o asul naman kung ikay ordinaryong mamamayan. Ang putong na ibinabalot sa ulo ang tila simbolo ng katapangan. Tanging ang mga nakapatay lang ng higit sa 7 kalaban sa panahon ng digmaan ang nakakapagsuot ng bordadong balabal. Pero sa paglipas ng panahon, malaki na ang pinagbago ng kahulugan ng fashion sa Pilipino. Lumibot kami sa isang mall sa Maynila para obserbahan ang sinasabing street style ng mga Pinoy. Kasi with my current job, it really requires me to dress up. Yes, to look presentable and for my beauty to shine through. I do care about how I look, but just try not to put too much effort into it. Just as long as I look good, doesn't really matter what else anyone else thinks. Sa panahon ngayon, hindi raw kailangang maging modelo para magkaroon ng sariling estilo. And everybody has the internet. Go to the internet, look for something you like, and then it's very available with every store that we have now. So whether you be a sporty person, cool chic, Canadian chic, whatever, lahat nakikita na ngayon. Kaya hindi na mahirap. So anyone can access it. And lahat talaga ng price range ng damit, we already have it. So fashion is for everyone. At kung numero ang pagbabasehan, tila marami ang nauhumaling sa fashion. Noong nakaraang taon, gumastos ang garment industry ng Pilipinas ng mahigit sa $177 million para makapag-import ng damit. Ang karamihan galing sa China. Mahigit $1 bilyon naman ang kinita ng industriya sa pag-i-export ng damit sa ibang bansa. Para sa mga fashionista, higit sa pera, utak, imahinasyon at diskarte raw ang puhunan. At the end of the day, it boils down to one certain element, and that is self-confidence. Kaya nga huwag raw paaalila sa mga utos ng uso at moda para kahit wala sa pahina ng magazine o hindi rumarampa, maramdaman mong tunay ngang ikay maganda. It's supposed to please you and not you pleasing fashions. Mariz Umali, GMA News.